Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba ng mga kakaibang Hindi ko alam kung saan to sisimulan pero sigurado ako na totoo ang ibabahagi ko sa inyong kwento. Ako nga pala si Lona. College student ako sa Maynila. Pero tuwing bakasyon umuwi ako sa probinsya namin sa Iloilo. Doon kasi nakatira si Lola at siya lamang mag-isa. Maganda doon sa probinsya. Tahimik at sariwang hangin ang iyong malalanghap. Doon din kasi ako lumaki. Kaya tuwing bakasyon ay pumupunta ako para na rin bisitahin si Lola. Ang bahay namin doon ay gawa sa mga kawayan, kaya medyo marurupok na. Pero nitong huling uwi ko ay mayroon akong kakaibang naramdaman. May sinabi kasi sa akin si Lola na nakakapanibago. Sabi pa niya na pumasok ka nga rito, iha. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang magsusuot ng ganyan? Hindi ko na siya kinontra. Baka kasi mag-away pa kami kapag sinuway ko siya. Lalo't seryoso naman siya sa kanyang sinasabi. Nang kinagabihan ay nanibago ako. Noon kasi kapag ganitong oras ay tahimik na. Pero ngayon ay napakaingay. Lalo na yung mga aso na tahol ng tahol. Ako ng gabing yun ay maghahanda na sana para matulog. Pagod rin kasi ako sa biyahe. Pero habang papunta ako sa aking kwarto, meron akong naaninag na nakasilip sa bintana. Napahinto ako sa aking paglalakad at agad kong tiningnan ang bintana, pero wala akong nakita. Kahit anino ay wala akong nakita. Naisip ko na baka naguni-guni ko lang yon. Sinara ko na ang bintana kasi lumalalim na rin ang gabi. Natulog na ko kagad. Kaso nga lang, ayaw pang tumigil ng mga aso sa kakatahol. At isa pa, hindi ako makatulog. Kasi may naririnig akong kaluskos sa pader. Para bang may mahahabang kuko ang may gawa nito. Kaya di ko talagang pigilang magising. Kasi napakaingay talaga. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Kinausap ako ni Lola. At may sinabi na naman siya sa akin na isang babala. Sabi pa niya na kapag may kumakatok at kumakalabog sa bubong ay wag na wag kang titingin. Wag mong pakinggan at wag kang lumabas. Sabi pa niya sa akin. Natawa na lang ako sa sinabi ni Lola. Bakit la? May magnanakaw? Sagot ko sa kanya. May mga nilalang dito na hindi mo gugustuhin makita. Saan niya at talagang kinabahan ako ng konti. Matapos noon ay agad akong pumunta sa labas. Nilibot ko ang buong sitio para naman masulit ko ang bakasyon ko. Sa dami ng pinuntahan ko ay hindi ko na namalayan na hapon na pala. Kaya naglakad na ako pauwi. Pero habang ako ay naglalakad ay nakita ko ang isang matanda. Nakasuot itong itim at nakatitig lang ito sa akin. Kahit takot na ako ay nginitian ko pa rin siya. At nagdali-dali akong lumakad pa uwi. Kahit isang lingon ay hindi ko ginawa. Nang makarating ako ay pumunta agad ako sa likod ng bahay. Nakahiwalay kasi yung banyo sa bahay ni Lola. So ayun, pumasok na ako sa banyo. Hinihintay ko muna na mapuno yung balde para direktang maligo na. Pero habang hinihintay ko itong mapuno, nararamdaman ko na may nakatingin sa akin sa labas. Lola, sabi ko kasi para kasing may kung ano sa labas. Kaya nilapitan ko ito. Baka kasi si Lola yung nag-iingay sa labas. Kaso kahit ilang tawag ko ay wala namang sumasagot. Dahil sa takot ko ay hindi ko na tinuloy ang pagligo. At dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay. Bandang mga 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Yung mga aso kasi sa labas ay napakaingay. Nagwawala na naman sila. Napatayo na lamang ako nang may narinig ako sa bintana.
Pero pag lingon ko doon ay wala naman. Kaya lumapit ako para isirado ito. Pero nalaki ang mga mata ko nang may nakita akong kamay. At sinusubukan ito na makapasok sa loob. Tapos parang may mabigat sa balikat ko. Pero kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako makagalaw. Dahil na rin sa takot na aking nararamdaman. Nang umalis ito ay nakagalaw na ako. Dahan-dahan akong umatras palayo sa bintana. Hanggang sa pumasok na ito sa loob. Napatakbo na lang ako sa kwarto ni Lola. Sakto naman at nagising na siya sa sigaw ko. Sabi niya na, "Halika rito, sa likod ko." Tumakbo na ako kaagad papunta sa kanya. Tapos narinig ko na pinagalitan niya yung aswang. "Sino ka? Ano ang kailangan mo?" Sigaw ni Lola habang galit. Ako naman sa likod ay bahagyang nawala ang takot ko. Pero yung mga ingay na ginagawa ng aswang ay patuloy pa rin. Hanggang sa bigla na lang itong natahimik. Sabi pa ni Lola, kapag natahimik ang aswang, ay sinyalis na malapit na ito sa amin. Hindi nga siya nagkamali dahil nakita namin na sumisilip ito sa pagitan ng pintuan. Nakakapangilabot talaga. Hanggang sa may ibinig ka si Lola na ibang salita. Hindi ko yun maintindihan pero dahil doon ay agad na umalis yung aswang. Dahan-dahan itong umalis at hindi na nagpakita sa amin. Lumipas na ang ilang araw. Akala ko na di na siya magpapakita sa akin. Kaso nagkamali ako. Sa tuwing naliligo kasi ako ay nararamdaman ko na nakatitig lang siya sa may bintana. Kahit na tuwing lalabas ako ng bahay ay nararamdaman ko ang presensya niya. Nagmamasid lang siya sa akin. Natigil lang lahat noong umuwi na ako sa Maynila. Hindi ko na siya nakita. Kaya medyo natahimik na ang aking buhay.